Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakasarap isipin na tinawag ni Jesus ang kalangitan bilang bahay o tahanan. Masarap itong isipin sapagkat base sa karanasan natin, di po ba? Kahit saan man tayo mapunta, saan man tayo mapadpad, saan man tayo matira ng pansamantala, yan man ay napakagandang bahay, 5-star hotel pa man yan, wala nang ibang pinakamasarap uwian kundi ang ating sariling bahay. Yan din po siyempre ang pakiramdam ng mga matagal na naglalakbay away from their bahay kasi nagtatrabaho sa ibayong lugar, nagnenegosyo sa malayong lugar. Ikaw nga na nagtatrabaho kung saan pero araw-araw na umuuwi, nasasabi kang umuwi ng bahay. Sila pa kaya nabibilang ng buwan, hindi man mga taon bago makauwi sa kanila. Siyempre, depende sa bahay na uuwian mo. Meron daw isang mister ang tinanong minsan, papaano kung sa may pintuan pa lang ng bahay ninyo, pag uwi mo, ay makarinig ka agad ng isang sweet voice, malambing na boses, welcoming you. Nandiyan ka na pala. And then all of a sudden ay maamoy mo din yung bagong luto, paborito mong ulam. Anong iisipin mo? Yun ang tanong sa kanya. Sakaling pagpasok mo pa lang ng bahay, may sweet voice na sumalubong sa'yo, welcoming you, tapos makaamoy ka agad ng bagong lutong ulam na paborito mo pa. Anong iisipin mo? Alam niyo, sabi ng mister, isipin ko, nasa ibang bahay ako. Parang hindi na-gets ng iba sa inyo. Explain ko Kasi hindi siya nasanay ng gano'n. Nasanay siya na kada uwi niya ng bahay, ang sumasalubong sa kanya, hindi sweet voice, kundi bunganga, pagbubunganga ng miss niya. At wala ring lutong ulam. Yung paborito pa ba niya? Magluto siya. Magutom siya. Mamatay siya sa gutom. Parang gano'n. Kaya then all of a sudden, sinalubong siya ng welcoming voice at ng aroma ng paborito niyang pagkain na bagong luto pa. Talagang maisip niya, baka nga nasa ibang bahay siya. Gets na? Seriously, sabi nga po natin, there is no place like home. Kaya I also believe that there is no place like heaven. Because heaven is our true home. Hindi dito sa lupa ang tunay nating bahay o tahanan. Tayo dito sa lupa ay naglalakbay lang. Pansamantala lamang tayo dito. Kaya totoo nating tahanan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay na magbibigay sa atin ng totoong kapahingahan, ay ang bahay natin sa kalangitan. Ang sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, sa bahay ng aking Ama. Sa makatuwid, bahay din natin sapagkat di nga ba't sinabi niya sa John 20:18, before going into heaven, I am ascending to my Father and your Father. Pupunta ako sa aking Ama at inyong Ama. Kaya sa pagsasabi niya dito na sa bahay ng Ama ay maraming silid, bahay din natin yon. Sapagkat kung hindi tayo mapupunta ron, bakit pa tayo ipaghahanda ng matitirhan doon ng Panginoon? Now, imagine heaven again as the Father's house, God's house. Imagine kung anong itsura niyan. Di po ba kapag tayo nagagawa sa isang compound o sa isang komunidad, tapos makikita natin ang isang bahay nag-stand out dahil ang ganda, laki, ang gara. Anong madalas na naisip natin, kinukonclude natin, yaman ng may-ari, ito yung sigurong pinakamayaman dito. Yan siguro yung boss nila. Yan siguro yung pinakamayaman sa magkakapatid. Yan siguro yung may-ari ng gasolinahan sa labas. Kasi binabatay natin yung nakikita nating bahay sa kakayanan ng taong ipagawa yung bahay. So isipin po natin kung ano naman ang itsura ng bahay ng Diyos natin. Ng Diyos na siyang gumawa ng sandaigdigan. Ng Diyos na walang kaparis kahit katiting lang. Pagdating sa kanyang kayamanan, kapangyarihan at kabutihan. And so imagine kung ano ang itsura ng kalangitan. Ay wag na po natin palang i-imagine sapagkat maliwanag naman ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. No eye has seen,
no ear has heard, no mind has ever thought of or imagined what God has prepared for those who love Him. That is heaven. That is God's house. That is our house. Unthinkable, unbelievable. Yun din ang bahay natin. In addition to this, ang sabi ng Panginoon dito sa atin, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. I will prepare a place for you. Do not overlook that. Yung sinabi dito na God prepared a place in heaven with you in His mind. Kailan ba ako nag-bless ng bahay ng mga kwarto ay may iba't ibang tema. Depende sa anak nila. Halimbawa, yung isa, kulay pink yung kwarto tapos ang daming mga stuffed toys. Dahil yun daw ay para sa bunso nilang anak na babae. Yung isang kwarto naman, may malaking poster ni LeBron James. Tapos may mga bola, may mga rubber shoes. Ito'y para sa kanilang panganay na anak, na lalaki na mahilig sa basketball. Samantalang yung isang room naman, may mga posters at stuffed toys na aso. Dahil ito'y para sa kanilang pangalawang anak na babae naman na mahilig nga po sa aso. So, bawat kwarto ay nilikha, pinalikha ng mag-asawa sa gumawa with their respective child in their mind. Ganon ang langit. Bagamat ang langit ay para sa lahat, nilikha din ng langit with you in God's mind. So pagdating natin ng langit, matatouch tayo, matutuwa tayo sapagkat makikita natin lahat ng kailangan natin, lahat ng hinangad natin na naging kulang o hindi naibigay sa atin dito sa lupa. Of course, not material things, but spiritual ones, spiritual blessings that will really satisfy our heart's desire. Basically, yung pagnanais natin na mas maranasan natin ang presensya ng Diyos. Mararanasan na natin doon. Yung hinahangad nating tunay na kapayapaan at kaligayahan, matatagpuan na natin doon. At yung ipinagkait sa ating pagmamahal, pagpapahalaga, respeto, karangalan, doon natin mararanasan lahat yun. Ibibigay sa atin lahat ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, matatouch tayo at matutuwa kapag napunta tayo ng langit. Hindi lamang dahil sa ipagkakalob sa atin ang lahat ng ito, yung mga naging kulang sa atin sa lupa, yung mga hindi na ipagkalob sa atin sa lupa, hindi lamang dahil ipagkakalob sa atin ito, kundi yung marirealize natin na all the while, especially when we were suffering, God has been thinking of us pala. We are in His mind. So much so na yung mga hindi niya nagawang ibigay sa atin dito sa lupa for some reasons na hindi rin naman niya kagustuhan, doon niya ipagkakalob sa atin sa kalangitan. Yung ipinagkait sa atin, yung hindi binigay sa atin, ibibigay niyang lahat sa atin sa langit. Tanda ng hindi siya bulag, hindi siya bingi sa ating mga pinagdaanan. Alam niyang lahat. Kaya ihahanda niya rin sa langit ang lahat. In other words, meron talaga siyang pakialam. Kaya nga sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. Ihahanda niya, ilalagay niyang lahat doon. Yung mga blessings na dapat ay para sa atin, pero hindi ipinigay ng mundo sa atin. Yun ang mas magpapasaya sa atin sa langit when we realize na habang tayo nasa lupa, may pakialam ang Diyos sa atin, concern ng Diyos sa atin, alam ng Diyos ang pangailangan natin, alam ng Diyos ang mga ipinagkait sa atin. Ito po sana ang biyaya at mensahe na makintal sa isip at puso natin upang ang kamatayan ay hindi natin katakutan. Sapagkat ang kamatayan ang siyang mas magbubukas pa ng mas maraming biyaya sa atin ng Diyos sa kalangitan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang Alam imposible sa Kanya. may magagawa ang Diyos.
kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringhin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Ang samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na maging iba ang tingin ko sa kamatayan, lalo pat kung ako naman ay sumusunod sa iyo. Tulungan mo kong makita ito bilang isang napakalaking biyaya na magbubukas para sa akin ng mas maraming mga biyaya upang hindi ko naman din hangarin na mamatay agad. Ako ang mahal ko ang kahit sino, kundi yung mas pagbutihin ko pa ang buhay ko. Knowing and believing that may pakialam ka sa akin, concern ka sa akin, alam mo ang ipinagkakait sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga ipinangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng langit na nag-uumapaw talaga. Hindi mauubos, hindi masasaid ang biyaya ng Diyos sa atin. Laging meron pa. Laging may mas dakila pa. Laging may mas bongga pa. Paniwalaan mo yun sapagkat anak ka niya. Tagapagmana ka niya. Mahal ka niya. Papuri sa Ama at sa Anak ng Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasaulang hanggang amin. Pag-aalay. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami Ipahintulot sa tukso at iadya mo kami.
namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Masasayang mga araw na kasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba bayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka nang nandyan sa kabilang buwan? Paano na lahat? Paano na ako? Tayo di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayo mangangarap? Bakit bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam?